One day, I have a dream. A dream to discover more of my province sa kahit anong paraan. The easiest way is riding a vehicle. Nasubukan ko na rin ang bike. But those ways doesn't satisfy my eagerness to know more about my province. So I called my friends to join me walking the 100-kilometer La Union journey. 100 kilometers mula Rosario, La Union hanggang Sudipen, La Union sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Sa oras na ito, sisimulan namin ang La Union journey sa paglagpas sa arko na yan. So guys, may watchtower pala tayo dito. Ayan oh. Hindi lang sa may Luna, yung Baluarte Watchtower. Ayan, may watchtower pala tayo dito sa gitna ng munisipalidad ng Rosario. So guys, ito ang itsura namin pagkatapos ng 1 kilometer na lakad. Pagod na ako. Pupunta kami sa gitna. Dito kami ngayon sa gitna ng rotonda dito sa may Rosario. Ayan. At sa gitna ng rotonda, ito meron tayong puno ng acacia. So may nakita kaming kainan, dito na kami kakain. Nandito na kami ngayon sa town proper ng Rosario, yun yung kanilang munisipyo. Yan, tuloy-tuloy na. It's been 10 kilometers since nag-start kami. And ito lang ang current na itsura namin. Maayos pa din. Ano pinagbago? Kaya pa? Sabi namin, bakit hanggang ngayon hindi pa kami nakakarating ng Santo Tomas? Yun pala, ganun kahaba, 14 meters. Ay, tingin ko kayo. Ano? So, nakapag-energize na kami! Woo! Damortis, Santo Tomas, La Union sa boundary ng Rosario at Santo Tomas. Doon o, nakita mo yung Damortis Provincial Nursery doon. Woo! Finally! 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 Parang ang bilis ah. Kanina nasa Rosario lang tayo. Ngayon nasa Santo Tomas na tayo. Bagal ba? Bilis! Ilang kilometers na tayo? Mga 15. So meron pa kaming 85 kilometers guys. From dito sa current location namin. So, pacing namin guys is medyo binabagalan namin. Bumabawi kami ng energy. We did start great in this journey. But we didn't know what is ahead for us. Pain and tiredness starts kicking in as the sun rises up. Ha? Napagpulong pag magkakayaw. So talaga naramid mo naman? Yeah, nag-shooting skill. Gita na eh, sa shooting skill. So yun guys, binigyan niya tayo ng juice tsaka Hansel.
Yan, habang maglalakad tayo may juice tayo. It's been 19 kilometers since nag-start tayong maglakad from Rosario, and ngayon nandito na tayo sa sentro ng Santo Tomas. 100 minus 19, meron pa tayong 81 kilometers. Hindi na lang. Hindi na lang. Yan, sobrang init bago kami makarating sa may Arco. Yan, nakapag-desisyon kami na maghalo-halo na lang muna dito. Sobrang init eh. Welcome to Ago! Finally! This is our third municipality! Nakikita kami guys, ang layo ng lalakarin niya. Malapit na kayo. Ano? Nada. Nakasakay yung kamarang ko. Kaya nga! After 24 kilometers, yan, nakarating na tayo ngayon sa bayan ng Ago. Wala na sa kondisyon ng aming mga katawan para ipagpatuloy ang paglalakad. Kailangan na namin magpahinga. Papahinga muna kami. Hanap kami ng spot dito sa Ago kung saan pwede magpahinga. Okay guys, so pupunta kami sa Tubao ngayon para doon magpahinga at ayusin yung paa niya. Hello tayo. Let's go! Nothing is easy in every start. Day 1 is our trial and error experiment. We gain knowledge and experience from it. Now, we are ready to do more in day 2. Hi! Okay, start na tayo guys. Ay, galingan mo maglakad ha. It's 2:30 AM and we're gonna continue our journey. Ayan, papuntang Aringay. Let's go! What if yung mga politiko magbahay-bahay sila ng madaling araw? Sigurado yun yung ibobote ko kasi madaling araw nangangampanya na sila. Solid yun. Oo, pwede. May kapre! Okay. Kapre dito. Kapre. Welcome to Aringay! And we're about to cross the boundary of Ago and Aringay. Yan. Ang dilim dito sa likod ko. Yan ang Ago, liwanag. Sa Aringay, walang ilaw! Oh, walang ilaw. Paano ba yan? Yan na, papalapit na kami sa Aringay Bridge. Yan! Tara na, tawirin na natin ang Aringay Bridge.
Pedro Penduko. Yan! We're about to cross the boundary ng Aringay at ng Kaba. So ito yung dati nilang arko na binagbag nila. Welcome to Kaba! Kaba! Oh, bilisan mo ka ron. Nasa Kaba. Kilometers from the La Union Arc in Rosario. Now we're here in Kaba. Heat is our #1 enemy in this journey. Since we've started before the sunrise, we've accomplished a remarkable distance, twice as much as day one. Okay, great. Ooh, nice. Ooh, nice. About to cross the Arc of Bawang and Kaba. Bawang ya. Bawang dito, Kaba sa kabila. Yahoo! Welcome to Bawang! So yun guys, tatawarin na namin ang Bawang Bridge. We've reached Bawang at 12 noon, which is 47 kilometers away from where we start. At this point, we know we're doing great in this journey than yesterday. We're leaving the town proper of Bawang para i-achieve ang aming 50 kilometro. Guys, we've just reached half through of our La Union journey! So, ayan, dito kami ngayon sa 50 kilometers station from sa arko ng Rosario. Ayan, tuloy-tuloy lang at papunta na tayo sa San Fernando. Kalahati na lang! Ang bridge na to ang nag-organize sa dalawang town. Now we're here and crossing it. That means matapos na naman natin ang isang bayan. Reaching 50 kilometers make us realize how great is our accomplishments. But it also make us realize that we still need to endure more 50 kilometers of pain. Tawang katabi. After 57 kilometers from the Rosario Arc, ayan, and 15 hours of walking for this day only. And dito na tayo sa San Fernando City. Ayan.
market kami ng City of San Fernando. Ayan. Bili kami ng quick meal. Which is shawarma rice. Shawarma rice. Go San Juan! Sasakay ka na? Tatricycle ka na? Uwi ka na? Uwi ka na? Okay. Uwi ka na rin? Bye-bye! Bye-bye! Hindi. Sasakay na nga siya eh. Lakad ka na. Ayoko na. Sige, sakay ka na. Bye-bye. Hilang nyo naman. Bye-bye! So guys, at 61 kilometers, ayan, sumuko na yung magkapatid. Si JR at si Jmar. So ako na lang mag-isa ang naglalakad hanggang San Juan. Though may sugat na kasi si Jmar. Kaya sabi niya, hindi niya na daw kaya. Ako na lang mag-isang maglalakad. And dito sa kilometer post, yan. Ayan, kung makita nyo yun. Mayroon pa akong 5 kilometers bago makarating sa San Juan ng mag-isa. My friends did great. Deep inside, I know that since yesterday they want to rest but still choose to stay and walk with me. Ayaw nila akong iwan mag-isa because it's risky, but they're on their limit. One thing that remains in my mind is to finish this journey for them. Okay guys, we are about to enter municipality ng San Juan, which is ang aking madalas na palatandaan, ang National Food Authority or NFA. So upon entering this first barangay of San Juan, ayun, dito natin manatagpuan ang surfing central ng San Juan, or most commonly known as surfing capital of the North. Dito siya located sa Orbis Tondo, San Juan. Yan, ang daming sasakyan, no? I'm glad na ganitong oras ako napadaan dito. Kasi nakikita kong lively na muli ang San Juan. So what I'm saying is, yan, ang daming tao, punuan na halos lahat ng mga business establishment dito. Ang saya lang na lively na muli ang San Juan. Finally, I'm here in San Juan. Woo! Yan. I made it by myself. What I'm gonna do pagkatapos ko dito is uwi muna ako sa amin since taga San Juan din ako. Medyo malapit na siya dito, mga more than 2 kilometers na lang siya. And doon na ako magpapahinga, and sa madaling araw doon ulit tayo magsisimulang maglakad papuntang Sudipen. A total of 64 kilometers from the Rosario Arc hanggang dito sa munisipyo ng San Juan. Nasa 36 kilometers na lang ang ating lalakarin. Itong araw na to na nagsimula tayo sa Agoo hanggang ngayon dito sa San Juan and mamaya hanggang sa bahay namin, merong total na 43 kilometers ang aking nilakad. So yun na yung pinaka-record ko na pinakamahabang nilakad sa isang araw. 43 kilometers. Definitely, that's a record for me. But I didn't know I overdo myself that day. And the journey is not yet done,
and we're about to start day 3. Let's go. Yan. Tapos tayo sa boundary ng San Juan at Bacnotan. Dito na tayo sa boundary ng San Juan at Bacnotan, which is specifically dito siya sa Santa Veronica Colleges. So, ayan! Welcome to Bacnotan! Let's go! While taking some minute to rest, I just want to appreciate yung mga bagay na nakikita ko sa harap ko. More beautiful sa personal compared siguro dito sa aking video. What I can see is yung transition ng sky from orange na pinkish orange, parang gano'n, papuntang yan, dark violet. So, maganda. Tapos nasa likod siya lang mga bundok. So we are about to cross this bridge, which is the Baroro Bridge. Isa sa pinakamaliwanag na bridge tuwing gabi. Kasi tignan nyo naman, ang dami-dami niya. Solar street lights. And kung makikita nyo sa background ko, yun, yung mga bundok doon. And tingnan natin kung pwede natin pakita. Kung saan. Ang ganda ng transition ng golden, orange, papuntang blue. I love it. Daming ibon dito sa bridge. So ayan guys, nakarating na tayo sa town proper ng Bacnotan. Finally, 3 towns na lang, municipality ang natitira. Pero yun, yung susunod dito, yun yung isa sa pinakamahabang lalakarin ulit natin. Pero yan, pagdadag. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been... It's nasa bundok, yung ano dun, maraming super elevation na pakurba-kurba. Ganyan yung ano ng kalsada. Hindi na flat, ganyan. Ang hirap lakarin. Ang sakit sa paa. Nasa 7 kilometers na lang tayo. Nasa town proper na tayo ng Balawan.
Remember the thing I've said about overdoing myself? I started to feel them here. Every step is a pain that I have to endure. And aside from it, I am walking alone. I have no one to talk to. I decided to rest and relax my feet because at this moment, it's too painful. I started to feel that accomplishing 100 kilometers is harder than I thought. But definitely, I'll stop. But I will not surrender. So, dito na tayo sa Arco ng Balawan. Ibig sabihin, malapit na tayo sa kanilang town proper. Ito yung point na tinatamad na akong mag-video at gusto ko na lang mag-focus sa paglalakad. Kasi sobrang sakit na ng paa ko. Lalo na yung kanang paa. Yan. 1 kilometro na lang bago sa kanilang town proper. Let's go! Dito na tayo sa town proper ng Balawan. Guys, dito na tayo sa municipality, sa sentro ng municipality of Balawan. A total of 86 kilometers from sa Rosario, La Union. Yun na ang total na nalakad natin. Balak ko is magpahinga muna tayo dito for maybe 30 minutes kasi kung pa ako, I can't even barely walk. So lukuyang nagpapahinga tayo bago maglakad ulit ng pagkahaba-haba. Yan, tutuloy na natin ng paglalakad. Ang sakit. Yan. Ito yung effect pag tumitigil kang maglakad. Tapos ramdam mo yung pain. Wow, ang init na. So, hindi pa ako kumain. So, kakain muna tayo ng juice. The closer I step towards 100 kilometers, the slower is my pace. I can feel that I am near to my limit, but I will not stop until I reach the end. This is the most painful part here. Okay lang sana maglakad ng maayos, pero kita nyo naman itong lugar, walang masyadong puno, walang masyadong buildings. Siguro almost 7 kilometers ganito yung uri ng kalsada dito. Walang silungan. This is me, 10 kilometers bago makarating sa finish line. At sa wakas, nakalagpas na tayo sa Arco ng Bangar. So, it's been 96 kilometers guys from Rosario Arc. Ayan, andito na tayo sa bayan ng Bangar. Konti na lang, 4 kilometers na lang guys, 4 kilometers. Mararating na natin ang dulo. Pero kailangan muna nating magpahinga saglit dito sa bayan ng Bangar at kumain. Kasi hindi pa tayo nag-lunch. Medyo nararamdaman ko na yung gutom.
At dito mag-i-start ang pagtatapos. Pero grabe, kasi hirap na ako maglakad, lalo pag bagong pahinga. Konting-konti na lang guys, maaabot ko na ang dulo ng La Union. Hindi na lang. One and a half kilometers bago matapos. Woo! Guys, this is me, 1 kilometer bago sa dulo ng La Union. Ow! Okay, bago ko maabot ang dulo ng La Union, just 1 kilometer na lang, I just want to share kung anong nararamdaman ko ngayon. I'm having mixed emotions, and yung emotions na yun ay walang iba kundi ang pagiging masaya at pagiging pagod and tawag dito, umiinda ng pains. Yan, 100 kilometers, imagine that. Lamog na yung pa ako. But I'm glad na nakagawa ako ng isang record na 100 kilometers na lakad lamang sa buong probinsya ng La Union, simula sa Rosario at sa Sudipen. So, yan, 1 kilometer na lang. Tapusin na natin to. Tara! Ayan, papasok na tayo sa Argon ng Sudipen. Welcome to Sudipen! Welcome to Sudipen! Isang dala! Guys, malapit na tayo. Ayan o, Sudipen Town Tower na. Yan, finally nakarating na tayo dito sa Sudipen. Ayan o, dito na tayo sa kanilang munisipyo. Naka 100 kilometers na tayo. Hindi pa dito sa munisipyo nagtatapos, dahil kailangan nating maabot yung Arco. And yan nga pala, kasama ko si April Boy. Ayan, follower natin na sinamahan ako simula Bangar hanggang Sudipen. So bago kami makarating dito kanina, talagang wala nang natirang power sa akin. Nangihina na ako, sobrang sakit na ng mga paa ko kanina. Yung plano kong every 1 kilometer magpapahinga, naging every 500 meters. Ayan na ang Arco ng Sudipen. Pag tama nyo sa akin, mula Rosario Arc hanggang dito sa Sudipen Arc. Ayan. Okay, sama-sama nating tawirin ang Sudipen Arc. This is a momentous event. Di ko alam kung ako ang pinakaunang gumawa nito. Ayan, 100 kilometers, Arco to Arco, Rosario to Sudipen. Ayan o, nalagpas na tayo. Woo! Na-overwhelm ako. Na medyo teary eyes. Ayan! Woo! Diba? Woo! 100 kilometers! So what now? After walking the whole province of La Union, what did I learn? What did I gain? I know this is a crazy idea. It's hard and it's painful. Exactly 60 hours and 100 kilometers. I witnessed La Union in its widest and tiniest perspective.
The beautiful horizons, the bridge of birds, the peace at night, the delicious foods, the landscapes, the hardworking and helpful people, the healthy environment. That is the most unforgettable experience that I gained, a treasured moment in my life. Accomplishing it makes me feel like I'm hugging my province La Union. This is Kirby Gopings, 2 more adventures.